natin dito. Hintay ka lang, malapit na siya. Sino? Yung taxi driver na sakay na si Trixie, ang sabi niya, babae daw yung kasama ni Trixie nung gabing nawala siya. Para! Anong nangyari sa kaibigan mo? Lasing lang po siya. Naku, baka magsuka yan. Ay, hindi po. Akong bahala. Sis, huwag kang susuka ha. Diyan ka lang. Alagaan kita. Sige, sakay mo na. Ma'am, magandang hapon po. Ano po bang kailangan niyo sa akin dito? Kasi may biyahe pa ako mamaya eh. Sir, salamat sa pagpunta ha. Malaking tulong to para sa investigasyon. Sorry, mabilis lang naman. Gusto ko lang i-identify nyo yung babae kasama ko at yung babae kasama ni Trixie, isa lang. Medyo harap ka. Attorney, tulad doon na sinabi ko ng madilim ho ng gabing yon. Hindi ko nakita yung mukha ng kasama ng biktima. Pero siguro naman ho, nakausap niyo siya, no? Opo, So, marirecognize yung boses niya. susubukan ko po. Medyo nagsalita ka. Iparinig mo yung boses mo. Ate, Kung hindi ikaw kumuha kay Trixie, hindi ka matatakot. Sige na, parinig mo yung boses mo. ate pwede ba? Hindi ako yung kumuha kay Trixie. Kaboses niya. Eh, parang kaboses niya rin, attorney. Hindi ko nakusot na matagal yung babae. Hindi ko rin matandaan yung boses niya. Saka, medyo mahina na yung pandinig ko. Pasensya na po. Sige kuya, salamat. Sige po. Sana masaya ka na, ate. Baka naman tumigil ka na sa pagsususpecha sa akin. O baka naman hindi ka pa kontento sa sinabi ng driver. Angel, kinlear ko lang pangalan mo. At least ngayon wala na magsususpecha sa'yo. Wala naman reason para pagsuspechahan ako, ate. Sinasabi lang yun ni Kuya Marco para may iba siyang masisi. Tapos kinukonsinti mo pa. Ibig na ipagtanggol ako. I'm sorry. Lagi mong sinasabi sa akin na galit ka sa mga taong umaapi kay Papa. Hinuhusgahan siya ng hindi pinapakinggan yung side niya. Alam mo sa nangyayari ngayon? Wala kang pinagkaiba sa kanila. Ano? Nagulat ka? Narinig kita! Narinig ko yung boses mo kanina! Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Bakit mo ako kinuha? What? Are you scared na papalitan ka ni Marco? Kung mag-alala, hindi ko siya aagawin sa'yo. Just let me go! Pakawalan mo na ako, lalayuan ko kayo! Let me go, Vanessa! Let me go! Please! Guilty ako sa ginawa ko kay Angel. Tama siya. Kapatid ko siya, dapat pinagtatanggol ko siya. Hindi yung pinag-iisipan ko ng masama. But you have every right na pagsuspetsahan yan, Angel na yan. Hindi ba ikaw na rin nagsabi that she's been acting weird since nawawala si Trixie? Okay, nakausap ko si Detective Season. Apparently, may kliyente dati si Trixie na kumalaban sa dating big-time businessman na ngayon mayor na.
Ngayon, tinitignan ng mga polis kung konektado yun sa pagkawala ni Trixie. Hindi siyang kumidnap kay Trixie. Sounds so sure. Hindi ba na plinantahan ng totoong suspect ng cellphone ni Trixie si Marco? Eh ano naman kinalaman ng mayor na yun kay Marco? Bakit niya maiisip na si Marco ang going fall guy? Ibig sabihin, the suspect is someone nakakilala si Marco. Nakilala ka. Lorraine, madaling mag-accuse ng tao. But proving the accusation is hard. Wala naman tayong strong evidence against Angel. Wala pa. Hindi ba't lawyer tayo? At ang trabaho natin ay maghanap ng ebidensya. Ano ba kasi yung pinaplano mo? Malaking problema to. Iniisip ni Trixie na ikaw si Vanessa. Isipin niya na kung ano yung isipin niya. Tsaka wala naman siya mapagsasabihan eh. Dahil hindi na siya makakaalis sa basement na yun. Inaalala ko si ate. Ayoko na pinagsususpetsahan niya ako. Nasasaktan ako. Ano pa bang ebidensya niya sa'yo? Eh, di ba nakalusot ka naman doon sa taxi driver? Maswerte ka nga, hindi niya naalala yung itsura mo eh. Hindi pa rin ako mapalagay. Nung si Kuya Marco yung nagdududa sa akin, hindi niya ako tinitigilan. Pero si ate yun, tsaka abogado siya. Hindi niya ako titigilan hanggat hindi niya napapatunayan yung kutob niya. Angel? Lorraine! Huwag ka masyadong mangialam ng gamit. Naghahanap na tayo ng ebidensya. Sigurado kung may tinatago ang kapatid mo dito. Alam mo, lawyer ka pa naman. Invasion of privacy ang ginagawa mo. Lika na. Oh! Wait lang. May nakita ako eh. Look at this. Para saan kaya to?